Magandang araw. Welcome sa Crime Lab, kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang crime stories sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Kung magugustuhan ninyo ang aming video, please like, share, and subscribe. Pasko na yata ang pinakapinaghahandaang okasyon ng mga Filipino. Ang Pilipinas nga raw ang bansang napakatagal ng Christmas celebration. Kapag bare months na, umpisa na ng Pasko sa Pilipinas. Kapag Christmas season sa Pilipinas, wala nang tigil ang mga reunions at parties. Wala na yatang mas sasaya pa sa Pasko ng mga Filipino. Ngunit 5 araw bago ang Pasko noong 2020, sa kalagitnaan ng pandemya, isang insidente ang nagbabago sa pagdiriwang ng Pamilya Gregorio sa Paniki, Tarlac. Dahil bandang alas 5 ng hapon ng araw na yon, marahas na pinaslang ang mag-inang Sonia Gregorio, 52 taong gulang, at Frank Anthony, 25 taong gulang, sa mismong harap lang ng kanilang bahay. Naging viral ang insidente dahil nakuhanan niyon ng video ng isa sa mga kamag-anak ng mag-ina. Sinugod ng isang pulis na off-duty ng mga sandaling yon si Frank Anthony dahil sa boga o isang improvised na paputok na katulad ng isang bamboo cannon. Dahil naistorbo at uminit ang ulo ng pulis na kapitbahay na si Police Staff Sergeant Jonel Montales Nuesca na 46 na taong gulang noong mangyari ang krimen, binalak niyang arestuhin si Frank Anthony na hindi pinayagan ng ina nitong si Sonia. Kasama rin noon ni Nuesca ang dalagitang anak at kinuhanan din nito ng video ang komprontasyon sa pagitan ng ama nito at ng mga Gregorio. Nag-viral noon ang sinabi nito sa video na my father is a policeman. Napakantang sinagot naman ni Sonia ng I don't care mula sa kanta ng Korean girl group na 21. Ang sabi ng pulisya, marahil ay nainsulto ang off-duty na pulis sa ginawa ng matandang Gregorio, kaya hindi na nito napigilan ang sarili at pinaputukan ng isang 9mm pistol ang mag-ina na mabilis nilang ikinasawi. Isang mapagmahal na ina. Yan ang naging deskripsyon ng anak ni Sonia na si Tasha de los Santos. Ang kapatid naman daw niyang si Frank ay isang malambing na anak at kapatid sa kanila. Isang dating guro si Sonia at tumigil lamang sa pagtuturo noong magkaroon na ng 4 na anak. Noong 2019 ay naging ahente ito ng lupa. Ayon sa asawa nitong si Florentino Gregorio, ay inaya raw si Sonia ng isang kaibigan na mag-ahente dahil maboka ito. Taong 2016 naman, nang maging kapitbahay ng mga Gregorio si Jonel Nuesca at 2018 naman na mabentahan ng lupa ni Sonia si Jonel. Makalipas ang 1 taon, ay ipinabarangay ni Jonel si Sonia dahil makalipas ang 1 taon daw ay hindi pa rin naibibigay ni Sonia ang titulo ng lupang binili nito. Ang paliwanag ni Sonia, hinati sa 4 na portion ang lupa at ang isang portion nga niyon ay binili ni Jonel. Ang problema, ang 3 portions ay hindi pa tapos hulugan ng ibang buyers kaya hindi pa naaasikaso ang titulo. Dahil doon ay kinasuhan ni Jonel at ng asawa nito ng kasong estafa si Sonia. Ibinalik ni Sonia ang perang para sana sa titulo sa mag-asawa at noong October 2019 ay na-dismiss sa tanggapan ng Provincial Prosecutor ng Tarlac ang kaso dahil sa lack of probable cause o kakulangan sa basehan. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil ilang beses pang nagreklamuhan sa barangay ang mga ito dahil sa personalan. Noong September 19, 2020 ay nagreklamo na naman si Jonel sa barangay laban kay Frank Anthony Gregorio dahil sa paglalagay ng hollow blocks sa harap ng gate nila. Ayon sa ama ni Frank Anthony, sa tingin niya ay inilagay lang yon ng kanyang anak dahil matubig sa bandang yon at ang hollow blocks ay bilang apakan lang ng mga dadaan. Sa araw ng krimen, bandang alas 3 ng hapon, ay nakipag-inuman daw si Frank Anthony sa gilid ng bahay ng mga ito at doon na nga nagpaputok ng boga sina Frank Anthony kasama ang mga kainuman. Ang pagpapaputok ng mga ito ay labis na ikinagalit ng pulis na si Jonel, dahilan para suntukin nito si Frank Anthony. At akmang bibit-bitin, ngunit pinigilan yun ni Sonia na agad na yumakap sa anak. Sa viral na video ay makikita ang pagmamakaawa at pag-awat ng mga Gregorio kay Jonel.
Maririnig din doon ang pakikipagsagutan ng 13 gulang na anak ni Jonel sa mga Gregorio. Hindi nakapagpigil ng galit si Jonel, kaya binaril niya ang mag-ina. Nagtamo ng 2 tama ng bala sa ulo ang mag-ina na agad nilang ikisnawi. Let go mo! Hindi kami! Nandito kami sa ilalim! Okay? My father is a police man! I don't care! Agad na nakarating sa Paniki Police Station ang pangyayari, kaya mabilis silang nakaresponde, ngunit wala na sa vicinity si Jonel Nuesca. Ngunit alas 6 ng hapon ng araw ring iyon, ay sumuko ito sa Pangasinan Police. Agad namang kumilos ang mga pulisya ng Paniki para pick upin doon ang suspect. Doon sinabi ni Jonel na nagsisisi siya sa ginawa, ngunit dapat pa rin niyang harapin ang konsekwensya ng krimen. Isinuko ni Nuesca ang service firearm na ginamit nito sa pamamaril. Napag-alaman din nilang nung panahong yun ay isang aktibong pulis si Nuesca sa Parañaque. 2 araw naman matapos ang krimen ay ibinurol sa kanilang tahanan ang mag-ina. Personal na bumisita noon ang dating PNP Chief General Debold Siñas sa mga biktima. Ganoon din ang personnel ng Commission on Human Rights sa rehiyon. Bumisita rin doon si Senator Jinggoy Estrada. Dahil nag-viral ang video at sumuko ang pulis, ang akala ng lahat ay aamin na lang itong guilty ito sa mga pangyayari. Ngunit noong January 7, 2021 ay naghain ito ng not guilty plea sa kasong double murder case na kinahaharap nito. Noong January 11, 2021, ay inanunsyo ng noon ay PNP Chief na si General Debold Siñas ang dismissal ni Nuesca ayon sa rekomendasyon ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Maliban sa dismissal, ay sinampahan pa ng kasong administratibo na may 2 counts of grave misconduct at 2 counts of conduct unbecoming of a police officer ang suspect. Hindi na bago sa mga kasong administratibo si Nuesca ayon sa mga ulat. Nag-release ng data ang Police Regional Office ng Central Luzon sa media na nagpapakitang noong May at December ng 2019 ay inimbestigahan si Nuesca sa kasong grave misconduct for homicide, ngunit ang mga iyon ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2016 naman, ay hinarap niya ang kasong serious neglect of duty dahil sa hindi pagdalo sa court hearing bilang prosecution sa isang drug case, ngunit ang kasong yon ay nadrap din. Noong 2014, less grave neglect of duty naman ang kinaharap niya dahil sa hindi pagsailalim sa drug testing. Umalis siya sa testing area nang walang pahintulot o clearance mula sa National Police Commission, kaya napatawan siya ng 1 buwang suspensyon. Isang grave misconduct case rin ang isinampas sa kanya noong 2013, ngunit katulad ng iba pa niyang kinaharap na kaso, ay nadrap iyon. Ngunit noong August 26, 2021, ay sinentensyahan na ng guilty beyond reasonable doubt si Nuesca sa Tarlac Regional Trial Court sa desisyon ni Judge Stella Marie Ganja Asuncion sa pagpaslang sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio. Kasama sa hatol ang pagbabayad ni Nuesca ng 476,000 sa naiwang pamilya ng bawat biktima o aabutin ng halos 1 milyon para sa dalawa. Habang buhay na pagkakakulong o reklusyon perpetua ang sentensya dahil sa 2 counts of murder. Dahil sa pagtanggap ng korte sa electronic evidence o video na kuha ng isa sa mga kamag-anak ng mga biktima, ay napadali ang pag-usad ng kaso. Labis naman ang tuwa at pasasalamat ng pamilya ng mga biktima dahil doon. Kahit paano, maaga nilang nakamit ang hustisya. Samut-saring issue ang nabuksan dahil sa insidenteng iyon. Uminit ang usapin tungkol sa police brutality at human rights. Lalo noong mga panahong iyon na kontrobersyal ang matinding pagsuporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kapulisan. Matapos mag-viral ang insidente sa video,
ay nagsagawa ang ilang militanteng grupo ng indignation rally para ikondena ang krimeng kinasasangkutan ng mga pulis. Ang mga miyembro ng nasabing grupo ay nagsindi ng kandila para sa mga biktima sa Boy Scout Circle sa Quezon City. Ayon sa World Population Review noong 2020, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng police killings. May utos noon ng shoot to kill ang dating Pangulong Duterte kaugnay ng programa nitong War on Drugs, ngunit mariin niyang ikinondena ang naging krimen ni Nuesca at sinabing wala siyang inutos na pumaslang ang mga pulis ng mga sibilyan. Ang depensa naman ng dating Interior Secretary Eduardo Año, ang kasalanan ng ilang bulok na pulis ay hindi kasalanan ng buong police organization. Ayon din sa kanya, ay huwag kalimutan ang libo-libong pulis na ginagawa ng maayos ang trabaho na protektahan at paglingkuran ang mga mamamayan, kaya huwag daw lahatin ang kapulisan. Kaugnay rin sa kaso, ay ikinonsidera ng ilang mambabatas ang panunumbalik ng death penalty sa bansa. Ang death penalty sa bansa ay na-abolish noong 2006 at bumaba ang maximum punishment sa life imprisonment. Naging mainit din ang pambubuli ng mga netizen sa minor de edad na anak ni Nuesca. Nakitang-kita sa video ang pagsagot at pagsigaw sa mga nakatatanda rito. Ayon nga sa salarin, nagdilim ang kanyang paningin nang sagutin ng alanganin ng mga Gregorio ang kanyang anak. Hinikayat ng UNICEF Philippines na tigilan na ng publiko ang pambubuli sa minor de edad dahil ito ay biktima rin. Umapela sila na tigilan na ang pagpapakalat ng litrato, personal na impormasyon at mga gawa-gawang memes na may kinalaman dito habang pinagsasalitaan ito ng hindi maganda dahil ang mga bata ay kailangan pa ring protektahan laban sa cyberbullying. Nanawagan din si Florentino Gregorio na asawa at ama ng mga biktima na huwag nang isali ang bata sa galit ng mga tao dahil hindi naman daw nito kasalanan ang maling pagpapalaki rito ng mga magulang. Ayon sa mga report ay sumailalim ang anak ni Nuesca at ang asawa nitong si Lani sa assessment mula sa DSWD dahil nagpakita ang mga ito ng signs ng trauma. 3 buwan naman matapos mahatulan si Nuesca ay ikinagulat ng lahat ang balitang pumanaw siya sa loob ng kulungan. Noong November 30, 2021, 6:44 ng gabi, ay idineklara sa New Bilibid Prison Hospital ang kamatayan ng salarin. Ayon sa opisyal ng Bureau of Corrections o BUCOR, dinala ng mga inmates si Nuesca sa ospital ng New Bilibid matapos itong mahilo. Habang naglalakad daw ang mga ito patungong ospital, ay nawalan ng malay si Nuesca. Noong mga panahong yon, ay hindi pa tiyak ang sanhi ng kanyang pagpanaw, kaya makikita sa kanyang death certificate na ang cause of death ay undetermined. Samot-sari rin ang naglabas ng fake news sa social media. May mga nagpapakalat na mayroon daw foul play at nasaksak si Nuesca sa loob ng kulungan, ngunit pinabulaanan yon ng pulisya. Wala raw nakaaway si Nuesca sa loob ng kulungan at walang kahina-hinalang insidente bago ang kanyang pagpanaw. At naniniwala silang ang pagpanaw nito ay dahil sa natural causes. Ayon din sa PNP, ay magpapahatid ang mga ito ng tulong sa naiwang pamilya ni Nuesca dahil noong Enero lang ng taong iyon ay nawala ang lahat ng benepisyo nito dahil sa pagkakadismiss sa serbisyo. Marami ang hindi naniwala sa pagpanaw ni Nuesca, kabilang naroon ang pamilya Gregorio. Ayon sa isa sa mga ito, ay maaaring palabas lamang ang lahat, kahit pa naglabas na ang pulisya ng larawan ng labi ni Nuesca. Makalipas ang ilang araw, ayon sa sinabi ni Justice Secretary Menandro Guevara sa mga reporters, cardiac arrest ang sanhi ng pagpanaw ni Nuesca at noong December 5, 2021 ay inilibing ang kanyang labi sa Urdaneta City sa Pangasinan. 2 bagay ang narealize ko habang nire-research at isinusulat ang case na to. Una, kayang pumaslang ng magulang para sa anak. Pangalawa, kaya ring sumalo ng bala ng magulang para sa anak. Pero kahit kailan,
Hindi tama ang pananakit ng kapwa, lalo na yung mga walang kalaban-laban. Ang kapulisan ay nariyan para protektahan ang mga mamamayan. Ngunit may mga insidenteng tulad nito na sila pa ang nagiging dahilan ng karahasan. Sana ay magsilbing leksyon ang case na to sa iba pang miyembro ng kapulisan. Sana ay panindigan nila ang kanilang isinumpa bago pumasok sa serbisyo, na sila ang magiging tagapagprotekta ng mahihina, tagapagtanggol ng mga inosente, at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga mamamayan. At sa mga magulang na makapanonood sa video na to, sana ay palagi nating gabayan patungo sa tamang landas ang ating mga anak. Maging mabuting ehemplo tayo palagi sa mga mata nila. Dahil kung ano ang nakikita nila sa atin, ay yun din ang gagawin nila. Sikapin nating palakihin silang may respeto sa iba at may takot sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, maaari lang napindutin ang like button sa ilalim ng video na ito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga storya.